more to imagine. Eyes wide open, letting Amazing! all the magic that's about to happen. There's no end to where we go. Endless fields to roam. I know we'll find a place for real that others only dream. Yo, what's up mga bot? So after 2 years ay makapag long ride na ulit tayo. And nandito kami ngayon sa Petron, Corner Regalado and Commonwealth. 1 AM na po and ready na po kami for takeoff. Dadaan tayo ng Quirino Highway, San Rafael, Bulacan and then papuntang Bypass Road. And then nag-stop over kami sa Shell, doon sa shop ni Motodeck para sa CR brake and then Yossi brake sila. 2:19 AM nag-take off na rin kami dyan. 2:51 AM and nasa Arco na po tayo ng Nueva Ecija. Tamang picture-picture lang and then back na ulit. And ayun na nga mga bot, minsan di talaga may iwasan na merong konting aberya. So si Chong Penki po ay blinking na po ang kanyang gas kaya naghanap muna kami ng gas station dito bago umakyat po ng Pantabangan. Please take note guys na hindi po 24/7 open po yung mga gas station dito. In our case, naghintay pa po kami ng 4 AM para makapagpagas. After ng ilang oras na 1 to sawang banking ay nag-stop over na po kami dito kay George sa kainan ni George para mag-almusal. Sobrang the best na mga pagkain dito. Napaka-solid ng ating breakfast. And after that, babalik na ulit tayo sa 1 to sawang bangkingan. Andito na tayo sa dam ng Pantabangan Baler Road at mayroong spot dito na kung saan humihinto yung mga riders at madalas na nagpapapicture. Syempre hindi natin pinalagpas yan. Pagdating ng Petron Aurora ay nag-stop over ulit tayo sa gas station. Tamang gas up ulit tayo. Kindly check na lang mga bot yung description box, doon ko po ilalagay yung total ng mga gastos natin sa biyahe na to pagdating sa gas. And syempre, hindi din natin may tatanggi na medyo mas matipid talaga yung Honda ADV compared mo sa NMAX. Maliban sa bago lang yung motor natin, syempre Honda. Atin lang yan ha. Baka magalit yung mga kasama kong naka-NMAX eh. Anyway mga bot, pagdating namin ng Amper Beach, Dipakulaw, syempre nag-groovy lang ulit tayo para sa ebidensya ba? Ebidensya na nakadaan tayo dyan. Dahil sa sobrang init ay nag-stop over muna kami. So tamang palamig muna tayo ng tubig at saka Gatorade para ma-rehydrate na rin. Bago tayo dumiretso sa Kasiguran ay nag-side trip muna tayo dito sa Bulawan Falls ng Dinalungan Aurora. Roughly mga 2 hours din ito from Baler. And time check natin dito ngayon ay 12 na po ng tanghali. 2 to 3 minutes away lang yung falls sa parking area. Sementado na rin yung daanan. Entrance fee 30 pesos. Parking 10 pesos para sa mga motor. Sulit na to para sa atin. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. Napakalinaw at napakalinis ng tubig. Parang Mahay Falls lang ng Laguna. Yung lamig nito, tamang-tama para sa summer ngayon at sa mga biyaherong katulad namin. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Sa wakas, nandito na tayo sa Arco ng Kasiguran. Sabi nga nila, sa Kasiguran, sure ka kasi may kasiguruhan. Oh, trivia yan. Anyway mga bot, from Bulawan Falls ay tatravel pa tayo or babiyahe pa tayo na mahigit 1 oras bago tayo makarating sa Tibu Tidal Pool ng Kasiguran. Nag-lunch na kami sa bayan ng Kasiguran at doon na rin kami namalengke. And then after that, diretso na kami sa Kasiguran Sound papuntang Tibu Tidal Pool. 10 pesos environmental fee bago kayo makapasok. And pagdating nyo dito sa loob, merong mga resorts dito. Merong mga camping sites din na mga options na pwede ninyong pagpilian. Kami, nag-tent pitching kami dito sa Paraiso de Kasiguran. 150 each. Kasi katapat nito mismo yung Tibu Tidal Pool.
3 PM na kami dumating dito sa Paradiso de Casiguran. So nagtamang kape na lang kami at pahinga habang naghihintay ng dinner. Tamang catch up, kwentuhan habang nasa dalampasigan at ang ganitong view ay talagang nakaka-relax at nakaka-unwind. At masasabi mong worth it naman talaga na puntahan ang lugar na to. After ng aming almusal ay wala na kaming sinayang na pagkakataon. Hinintay lang din namin na mag-low tide para mas ma-appreciate namin yung mga rock formation dito sa Tibo Tidal Pool. Hindi ito ganun kadali puntahan kapag manggagaling ka ng Manila. Approximately, babiyahe ka din ng mga 9 to 10 hours. Siguro 12 hours katulad sa amin pagkasama na yung stopover. Ang best practice namin kapag nagra-ride ay during weekdays. Kasi number 1, mas less yung tao, mas less yung queue. And last one is syempre mas ma-appreciate mo yung pupuntahan nyo kapag kayo-kayo lang ang nasa lugar. Ganda pre. Ay, bakit yung ganda dito pre? Ano yung ano? Tapa na pre, may alam pati. Natakot yan kasi sabi ko tanginan, ay nahabol niya yung isda. Huwag mo iiwas iiwas. Sasalita ako. Ano, mga na-absent po sila ngayon. Ano mga yun? Webe. Yung pumasok punta kayo sa Siguran. Sinong mga teacher ng mga to? Ay, shout out sa teacher. Sir Moral, balo ka bukas sa kamay. Joke lang. Sobrang ganda ng place, ang linaw din ng tubig, malinis. Kaya maganda talaga pag low tide kasi pwede kang umakyat doon sa mga rock formation. Is amazing. Minsan, mas Amazing. maganda talaga pag pinuntahan nyo ng personal. Tsaka ang the best dito, kapag low tide. Oo. Kasi makikita mo yung mga rock formation at the same time. Nagiging aquarium na na-stock yung mga ano eh. Dali. Napaka-solid ng place na to at sobrang nag-enjoy kami dito. Kaya kung tatanungin niya ako kung babalik ako ng Kasiguran, sure na sure ako. Dahil may kasiguruhan na worth it ang inyong madadatnan dito dahil napakaganda ng kanilang lugar.